The rollback is now mandated by government. It is prescribed by government as announced by the President. This is in line with the announcement of the President about when he announced or issued the EO 110, which is the declaration of the energy emergency. Matapos ang ilang linggong magkakasunod na oil price hike, muling magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis bukas April 21 ayon sa Department of Energy. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garit, kasunod ng deklarasyon ng energy emergency, nagkaroon ng kapangyarihan na ang pamahalaan na magpatupad ng mahigpit na limitasyon sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil dito, hindi na basta-basta makakapagtaas ang mga kumpanya ng langis dahil sa ipinataw na minimum at maximum adjustments. Hindi po tayo nagka-cap sa presyo mismo pero kinakap natin yung adjustments. So under that under the issuance kasi DOE is now subscribing the price increase limitation. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So, both ways. Batay sa ibinahagi ng DOE, maaaring magkaroon ng 24 pesos and 94 centavos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, rollback na 3 pesos and 41 centavos sa presyo ng gasolina, at bawas na 2 piso naman sa kerosene. Pangunahing dahilan ng rollback ay ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Binigyang diin ng ahensya na ngayong panahon ng emergency ay hindi uubra ang price adjustment na hindi pasok sa price range o hangganan na itinakda ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, maaaring bigyan ng show cause order ang kumpanyang hindi susunod dito. Bukod pa riyan ang iba pang penalty na maaaring ipataw sa oil companies. There is in section 24 of the same law a penal sanction, so that the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. So that is it's more of a criminal penalty for them. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOE na makatwiran ang itinatakda nilang price range dahil basean nila ito sa kalkulasyong ginagamit para sa regular na price adjustments. Nilinaw ni Secretary Garin na hindi ito price cap sa mismong halaga ng langis, kundi limitasyon sa idadagdag o ibabawas sa presyo. Layo nito na protektahan ang mga consumer laban sa mapagsamantalang pagtaas habang may krisis. Di ba dati iba-iba siya? And the people's clamor was like, why are the increases faster than the rollback? No? So we have decided to put close monitoring talaga ng adjustments. And it varies kasi in a sense that there are other costs that na-entail yung mga halimbawa sa probinsya, kumpara mo sa NCR, those that are closer to the depot have cheaper cost also. So sometimes kasi hindi ang rollback or yung increase iba-iba. So we have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned. Ngayon, patuloy ang DOE sa pagbabantay sa presyo ng mga produktong petrolyo sa world market, maging sa lahat ng retail stations upang matiyak na nasusunod ang bagong panuntunan sa gitna ng nararasang energy crisis sa bansa. Hindi pa matiyak sa ngayon ng ahensya kung ang rollback ay magtutuloy-tuloy dahil hindi pa tuluyang natatapos ang gulo sa gitnang silangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.